Kailan kaya ulit ako bibisitahin ng mga anak ko dito sa bahay? Ilang buwan na hindi nila ako pinupuntahan. Miss ko na kayong mga anak. Pati ang mga apo ko. Iisa man lang ba sa inyo walang makaisip na bisitahin ako? Nangungulila ako sa inyong mga anak. Oh, tita. Hawak-hawak mo na naman yung picture frame na yan. Siguradong kinakausap na naman ninyo yan. Sumagot na po ba sila? Alam mo, tita, naniniwala ko na isang araw, dadalawin ka ulit ng mga anak mo. Kasi yun naman yung palagi mong pinagdarasal, di ba? Ewan ko ba, Iha? Mabuti ka pa. Ikaw itong pamangkin ko. Ikaw itong lagi kong kasama dito sa bahay. Pero, ang mga anak ko, hindi man lang nila ako madalaw dito. Tita, huwag ka po mag-isip ng ganyan. Busy lang po sila sa trabaho at kani-kanilang pamilya. Isa pa po, nagpapasalamat nga po ako sa inyo kasi simula po nung maulila ako sa mga magulang, kayo na po yung kumupkop at nag-alaga sa akin. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Mabuti ka pa. Ganyan mag-isip. Sana ganyan din mag-isip ang mga anak ko. Sana. Sumagi man lang sa mga isip nila kung gaano ako nagsakripisyo. Simula nung iniluwal ko sila dito sa mundo, hanggang sa nasa poder ko pa sila. Ay nako, tita. Tama na nga po muna yung drama na yan. At kumain na po muna tayo. Nag-anda po ko ng masarap na putahe ngayon. Tara na po sa kusina. Tita, narinig niyo po ba yung sinabi kanina ni Dr. Gomez? Kailangan niyo daw pong magpahinga at huwag masyadong mag-isip. Kasi kapag marami po kayong iniisip, nai-stress po kayo. Kaya hindi po kayo nakakatulog sa gabi. Kaya po nangihina kayo dahil wala po kayong sapat na tulog sa kakaisip. Okay lang naman ang nararamdaman ko, Iha. Wala ito. Alam mo naman na ang mga anak ko lang ang lagi kong iniisip. Teka, tinawagan mo na ba sina Faye, si Brent, at si Steffi? Anong sabi nila? Pupuntahan daw ba nila ako ngayon dito sa bahay? Opo, tita. Tinawagan ko po sila isa-isa pero busy daw po sila sa trabaho. Pero nangako naman po sila na dadalawin nila kayo. Kailan pa yan? Kapag wala na ako. Kapag isa na akong malamig na bangkay. Tita, wag po kayong magsalita ng ganyan. Naniniwala po ko na isang araw, magkakasama-sama po ulit kayo ng mga anak ninyo. Sana nga, Iha. Ngayong darating na Pasko. Sana nga mangyari yun. Ilang araw na lang magpapasko na. At ilang Pasko na rin na hindi kami nagkakasama-samang magpamilya para mag-celebrate ng Pasko. Sana nga. Sana nga, Iha. Sana nga.
Tita! Tita, anong nangyayari sa inyo? Tita! Okay lang po ba kayo? Tita! Tita! Alam niyo ba, matagal hinintay ni Tita yung araw na to na makita kayong kompletong magkakapatid. Ilang oras na lang, Pasko na. Sana magising na siya para makita niya kayong magkakasama ngayong Pasko. Ma, andito na po anay mo. Gumising ka na, Ma. Alam kong gusto mo na ulit marinig ang boses ko habang kinakantahan ka. Ma, andito na ako. Ma, gumising ka na. Miss ko na pagtawag mo sa akin, Mana. Ang anak kong maganda at matalino. Dito na yung pinapasaway mo, anak. Pero paborito mo, diba? Kasi nga, diba, sabi mo nun, kamukha ka pa si Papa. Kaya, sa tuwing nakikita mo ako, naalala po ko sa kanya. Gumising ka na. Promise. Hindi na ako magpapasaway ulit. Ma. Gumising ka na, Ma. Andito na ako. Ang bunso niyong anak, Ma. Ma, gumising ka na. Ma, gusto ko na ulit matikman yung mga luto niyong ulam, Ma. Diba, sabi niyo, sa aming magkakapatid, tayo ang magkamukha. Diba, Ma, sasamahan niyo pa ako mag-shopping at gumala. Ma, gumising ka na. Ma, Kung alam niyo lang kung gaano kayo kamahal ng mama niyo. Araw-araw niyang hawak yung picture frame niyong magkakapatid at kinakausap. Sana magising na siya. Para matupad naman yung hiling niya magkasama-sama kayo ngayong Pasko. Ha ha ha!